So alright guys, magandang umaga. Isang karagdagang tips na naman para sa ating maintenance ng ating motor. Especially doon sa concern natin na mga center stand ng ating motor na nag-i-stack up. Siguro meron na sa inyong nakakita ng ilang video na yung center stand ng kanilang motor, especially itong click. Yung iba naman, yung mga Beat or di kaya yung mga Honda, especially sa Honda kasi yung center stand talaga nung ganitong model is madalas nag-stack up dahil sa kalawang. Kasi yung center stand natin is natamaan ng talsik ng ating gulong tubig, kaya pinapasok nung tubig tapos nagkakalawang. Ngayon, kung hindi ka maingat sa maintenance mo, ay mag-lead dito ng pagka-stack up ng center stand mo, tapos pipilitin mong pukpukin, mababasag yung kinakabitan ng center stand natin, at saka apektado yung engine natin kasi doon sa kinakabitan ng center stand natin, part kasi ng engine yun na may lamang oil, kaya pag minartilyo mo yun, pinukpok mo yun, pwedeng mag-crack yun or mabasag, lalabas yung oil natin, which is lead siya sa mas malaking gastos. So, ganito ang ginawa ko sa akin. Bali, ito yung center stand ko. Yan. Ordinary center stand yan, hindi stainless yan kasi napakamahal ng stainless kung bibili ka. So, bali, ang ginawa ko, ito yung pinalitan ko. So, medyo madumi nga lang pero ang ginawa ko nito is yung stock nito ay pinaputol ko dito at saka kinuha ko itong ulo niya. So, ang ginawa ko, pinalitan ko ito ng stainless. So, ngayon, stainless na itong gamit ko dahil ang stainless naman, alam naman natin na hindi siya nagkakalawang. So, wala siyang tsansang dumikit doon sa ating center stand. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo na rin siya isusunod na i-maintain. Pero at least, once a year, pwede mo nang gawin yun na tanggalin ito. Dahil yung center stand natin is sarado siya rito Hindi kagaya sa mga Yamaha na hanggang dito lang yung tabas niya. Wala dito sa gitna. So, yung friction dito na na-create is dito lang banda sa gilid. Dito lang. So, ang gagawin mo is bibili ka ng round bar na stainless. So, by feet naman yung binibenta na sa mga hardware siguro yan. Ito sa akin, nabili ko ito ng around 100, isang ruler. So, sukatin nyo anong size ng stock, tapos dalhin nyo dun sa hardware, tapos ito yung bibilhin nyo, stainless na ganito. Ang gagawin nyo is punta kayo ng machine shop. Ngayon, pag doon sa machine shop, bigyan nyo sila ng instruction anong gagawin. Bali, sasabihin nyo doon na dalhin mo yung stock sa machine shop, tapos sabihin mo na yung ulo, yung ganito yung stock ipapaputol mo, papatabas mo, tapos palitan yung rod ng stainless. So, gagastos ka lang nito ng around 200 kasi meron tayong nabibili sa Shopee nito stainless na pati nito. So, yung experience ko sa Shopee is hindi maganda kasi tabingi yung dito, yung kanyang mga mounting, tabi-tabingi. So, ang ginawa ko sa akin, yun, pinaputol ko, pinalitan ng stainless, at saka pinasalpak yung ulo para saktong sukat. So, ginamit ko na ito ng mahigit isang taon na. So far, hindi ito nag-stack up sa akin. Medyo maganit lang, pero hindi siya nagdidikit kagaya ng stock. So, kung gusto nyong medyo makasave, yun ang gagawin nyo. Palitan nyo lang ito ng stainless. So, ipapagawa nyo sa machine shop. So, welding lang ito, tapos bubutasan. Yan bubutasan nyo ng ganito. Yan, may butas na makikita nyo dyan sa video. Para ito yung magiging lagayan nung mayroong alambre dito na sinusuksok para hindi mag-release. So, bali ganito yung gagawin nyo. Alright? So sana nakadagdag ito tips paano tayo makasave at paano maiwasan natin yung paano mag-stack up yung center stand natin. Especially yung mga Honda, ADB, PCX, Click,
Kasi prone talaga sa stock up yung center stand. Napakadali lang gawin guys, makakasave ka pa at saka mapoprotektahan mo pa yung engine ng motor mo na hindi mabasag. Kasi ang ginagawa talaga, ang mindset mo talaga, pag once nag-stock up yan, pukpuk talaga, pukpuk. So ito guys, isang tips to.